Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Sa sobrang bobo mo pati nag-alaga sa'yo at nagmahal sa'yo, kinanti mo, Katrina. Dapat nga magpasalamat na binihisan at minahal ka namin. Kaso ito pang isinukli mo. Hinaplos ko ang pisngi niya ng malayang palad ko. Gusto mo pa rin si Daniel? Go on. Ariin mo pa rin siya ng sayo. I really don't care. Nandito lang naman ako para gawing impyerno ang buhay ninyong dalawa. Ang marahang haplos ko sa pisngi nito ay naging tapik na. Hanggang sa 5 ulit ko na pala itong nasampal ng malakas. Hindi siya lumaban ng malawak kung ikinangisi. Good girl, be good to me. Hindi ako bumalik para lang kawawain ulit ang sarili ko. Bumalik ako para iparana sa inyo ang tunay na impyerno. Handa kong gawin ang lahat. Huwag mo lang sabihin sa kanya ang nalalaman mo. Nagkibit balikat lang naman ako. Let's see, sino nga pala si Isabela? Seryosong tanong ko rito. Asawa siya ng isang negosyante na makakatulong kay Daniel para makuha ang project na makakatulong sa company na maibalik sa dati. Umiiyak nitong Ani. I want to meet her. Para saan? Saka wala siya ngayon dito sa Pilipinas. Kasama siya ng asawa niya na umalis sa bansa. I think si Isabela na ang kinabaliwan ni Daniel. Milyon na ang ginastos niya para sa babaeng yun. Bakit wala kang ginawa para pigilan si Daniel? Kasi oras na malaman ni Emmanuel na iniputan siya ng asawa at ni Daniel, baka mawala na ang lahat sa atin. Pathetic. Hindi pa rin talaga natuto si Katrina. Nagawa nga sa akin ni Daniel. Dapat alam niyang magagawa rin sa kanya na lalaking iyon at hindi dapat niya protektahan pa. Pero anong magagawa ko? Pareho lang naman silang dalawa. Sa araw ng paglipat namin, saglit akong umalis at nagtungo sa isang coffee shop para bumili ng kape para sa sarili ko. Kailangan kong gawin yun dahil ngayon gagawin ng tauhan ko ang pagkuha kay Baby Blue. May isang ina na nangungulila para sa batang iyon. Marapat lang na maibalik ang bata sa tunay niyang ina na tinanggalan ni Katrina ng pagkakataon na makasama ang anak. Lahat talaga ay gagawin nito, pati ang pagpapalabas niya noon na buntis siya. Hindi ko alam kung paano nakalusot kay Daniel iyon. Pero hindi na ako interesado para malaman pa. Ma'am Isabela, nakapwesto na po kami. Okay, ingatan niyo ang bata. Tiyakin niyong hindi siya masasaktan sa gagawin niyo. Kalmadong ani ko rito. Kasama niyo ba si Tala? Hindi po, naghintay na lang po siya sa safe house. Good, gawin niyo na. Kalmadong ani ko rito. Sige po. Wala si Daniel. Dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho. 5 minuto lang ang oras na nakalaan upang mailabas si Baby Blue. 30 minutes naman ang oras bago ako lumabas sa coffee shop na to. Kalmado lang, kailangan ko kasing tiyaking wala na ang bata sa poder ni Katrina bago ko papahirapan ng mga ito. Pagkatapos ng 5 minuto ay nakatanggap ako ng tawag sa tauhan. Sinabi lang nito na nakuha na nito ang bata at nakaalis na sila. Hindi na ako sumagot at tinapos na lang ang tawag. 15 minutes later, tumatawag na si Katrina. Nasaan ka na? Ella, nasaan ka? Natatarantang tanong nito sa akin. Narito ako sa coffee shop sa labas ng village. May kailangan ka ba? Kalmadong tanong ko rito. Umuwi ka na muna please. Humahagulhol na ito ng iyak. Ano na naman ba yun, Trina? Inaway ka na naman ba ni Daniel? Deserve mo naman yan. Bahagya akong tumawa. Hindi, pero yung anak ko, nawawala. Ano? Exaggerated na tanong ko, saka biglang tumayo. Natumba pa nga ang upuan. Mabilis akong lumabas ng coffee shop at tinungo ang kotse, saka mabilis na inutusan ng driver para patakbuhin na ang sasakyan. Pagdating sa bahay, ay inabutan kong nagkakagulo ang mga kasambahay habang si Katrina ay nakasalampak sa sahig at walang tigil sa pag-iyak. What happened? Tanong ko rito. Yung anak ko, Ella. Nawawala yung anak ko.
May kumuha sa kanya. Atungal nito ng iyak. Gusto kong matawa. Hindi ko totally na ipagluksa ang anak ko noong nakunan ako. Kahit sobrang sakit, ay wala akong ibang nagawa kundi ang manahimik. Ngayon nararanasan nito ang sakit bilang isang ina na mawalan. Stop it! Nagdadrama ka na naman. Baka naman ginawa mo lang yun para itago ang tungkol sa pagkatao ni Baby Blue. Of course not. Hindi yan totoo, Ella. Maniwala ka naman sa akin. Parang awa mo na. Tulungan mo ako mahanap ang anak ko. Tinawagan mo na ba si Daniel? Tanong ko sa kasambahay. Mabilis naman tumango ang mga ito. Umupo ako sa couch at naghintay na makarating si Daniel. Pero nauna pa rin ang mga kapulisan na dumating. Lahat ng kasambahay na witness ay kinausap. Si Katrina ay hindi nila makausap ng matino. Nang dumating si Daniel, ay agad itong lumapit sa akin at hindi kay Katrina. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Natakot ka ba? Tarantang tanong nito sa akin. Marahan akong umiling. Si Katrina ang harapin mo. Pinabayaan ng babae mo ang anak niyong dalawa. Tinabig ko ang kamay nito saka nagpa siyang tumalikod na at pumanhik sa silid. Nakahanda na ang mga gamit kaya naman sa kama na lang ako pumesto. Medyo magulo pa pero ayos lang naman iyon sa akin. Naririnig ko ang atungal ni Katrina sa baba at ang galit at ang nagwawalang tinig ni Daniel. Paano kaya kung sabihin ko na rin kung ano ang nangyari sa anak namin? Bahagya akong nailing. Baka ikamatay na niya. Well, inaasam ko rin naman iyong mangyari rito. Pero syempre, kailangan niya munang magdusa. After all, hindi ako narito para makisimpatya sa magulong pagsasama nila. Nakalipat kami sa kanilang mansyon na halos hindi na umuuwi si Daniel at halos tumira na ito sa office, habang si Katrina ay parang nawawala na sa sarili. At ako, ito, painom-inom lang ng kape habang nakangiting mag-isa. Ikaw ba? Seryosong tanong ng bigla na lang sumulpot na si Emily at waring nagpipigil lang ng emosyon. Ang alin? Inosente ang tinig na tanong ko rito. Ikaw ba ang kumuha kay Blue? Pwede ba? Kung may problema kayo, huwag niyo nang idama yung bata. Frustrated na ani nito sa akin. Ako? Parang malabo ko namang gawin yan. Mukha ba ako masama para idama yung inosenteng bata? Kung ikaw man, maawa ka naman sa kapatid mo. Para na siyang masisiraan ng bait. Anak, ikaw ba? Napairap na ako nang makitang sumulpot na rin ang nanay ni Emily kasama si Mami. Ano naman pakialam ko sa batang yun? Sino ba siya para gawin ko yun? Seryoso ba talaga kayo na ako ang kinakausap nyo ngayon dito? Bakit kaya hindi nyo tanungin si Katrina? Baka nga ginawa niya yun kasi nalaman kong hindi naman talaga nila anak si Baby Blue. Natutup ko ang bibig pero hindi dahil nasabi ko iyon kundi dahil para iyong bomba na sumabog sa mga ito. Anong sabi mo? Si Emily na lumapit sa akin. Ang sabi ko, hindi nila tunay na anak si Blue. Baka kaya bigla na lang nawala yung bata dahil takot si Katrina na malaman yung lahat ang totoo. Tumawa pa ako sa kakalmadong tiningnan si Mami. Inulit mo na naman? Mas pinili mo na naman si Katrina kaysa sa akin? Anak mo ako, Mami, pero nakuha mong isipin na kinuha ko si Blue? Ella? Lahat kayo, pinagtakpan nyo ang panloloko nila sa akin. As in, lahat kayo. Pero nakita nyo ba akong may ginawang masama sa inyo? Sa tingin nyo ba deserve ko ang lahat ng to? No! Right? Nawala ang bata. Si Katrina ang kasama niya. Siya dapat ang tinatanong nyo, hindi ako. Nagbago ka na. Malungkot ang tinig ni Mami Gemma, ang ina ni Daniel. Anong inaasahan yung babalik na Carmela? Yung iyakin? Yung tanga? No, hindi yun mangyayari, Mami Gemma. Dapat bantayin mo rin ang asawa mo. Nalaman ko kasing nagche-check-in sila ng sekretary niya sa isang hotel sa Santa Clara. Baka magulat ka na lang. Tulad ko, inagawan ka rin ng asawa ng taong pinagkakatiwalaan mo. Carmela, stop it. Huwag kang gumawa ng kwento. Sigaw ni Emily. Hindi ako gumagawa ng kwento. Why not check it? Nga pala, Emily, anong nangyari sa inyo ni Kenneth? Ginawa na rin ba niya sa'yo yung ginawa sa akin ng Kuya Daniel mo? Congratulations! Pareho na rin tayo ng kapalaran.
Nakangising ani ko rito. Carmela! Saway ni Mami sa akin. Ngunit ngumisi lang ako. Ma'am, ipinahanda ko na ang bago niyong lilipatan ni Daddy. Masyadong magastos ang mag-maintain ng ganong kalaking bahay. Mas miliit, mas makakatipid kayo. Humakbang ako palapit dito at tinap ang balikat nito. Pasok na muna ako sa loob. Balitaan niyo na lang ako kung kailangan niyo na magpahatid sa mental hospital. Nakangising ani ko, saka iniwan ang mga ito. Saktong pagpasok ko ng bahay, ay napansin ko ang pagtunog ng cellphone ko. Si Emmanuel iyon. Excited na sinagot ko agad ang tawag nito. Yes? Masayang tinig na ani ko rito. Gaya ng utos mo, naibalik na si Blue sa tunay niyang pamilya. Perfect. Nakangiting ani ko. I want to see you. Seryosong ani nito sa akin. Gusto ko rin itong makita, pero medyo magulo pa rito. Hindi muna. Kumusta ang pagbili ng shares? Tanong ko rito. Mas madali ko nang nabili ang mga yon dahil sa sitwasyon ng company. Okay, mabuti naman. Gusto kong sa Monday may announce na ang tungkol dyan. How about the project? Kailan natin balak ibasura ang proyekto? Tanong ko rito. Pag-uwi ko, handa na rin ang media sa paglabas ng baho ng company ni Daniel. Good. Abot kamay mo na ang lahat, Isabela. Abot ko na at wala na akong nararamdaman na kahit anong guilt. Nandito lang ako para sa'yo. I know, I miss you. I miss you too. Sagot nito sa akin na ikinangiti ko. Kailangan ko ng pera, Douglas. Hindi pwedeng tumagal na wala sa amin ang anak ko. Huminto ako sa pagpasok sa kusina. Magkatabing nakaupo si Daniel at Katrina habang kausap ni Daniel si Douglas sa phone na naka-loudspeaker. Mukhang iniisip ng mga ito na posibleng kidnap or ransom ang sitwasyon ng kinalalagyan ng anak nila. Hindi kita mapapahiram sa ngayon. Sunod-sunod din ang talo ko sa kasino. Halos lahat ng property ko ay nagamit ko ng collateral. Walang-wala na rin ako ngayon. Pakiramdam ko nadamay ako sa karma mo, dude. Kinakarma na tayo dahil sa pinagkaisahan natin si Carmela noon na wala namang ginagawang masama sa atin. Marahas itong bumuntong hininga. Si Ian, nakausap mo na ba ang lalaking yon? Baka naman pwedeng makahiram sa kanya. Hindi mo ba nabalitaan ang nangyari? Nasunog ang plantasyon niya. Sa tingin ko malaki rin ang problema ng kaibigan nating yon. Subukan mo kay Kenneth. Malabong lumapit ako sa gagong yon. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa kapatid ko. Narinig kong tumawa si Douglas. Dude, yung karma mo napunta na sa taong nakapaligid sa'yo. Sa tingin ko, laylo muna tayo. Huwag ka na munang tumawag sa akin. Natapos ang tawag na hindi agad nakapag-react si Daniel. Ito na yon. Yung mga kaibigan niyang kasama niya noon sa itaas ay isa-isa nang lumalayo dahil sa sitwasyon niya. Wala talaga siyang tunay na kaibigan dahil pare-pareho lang naman ang mga itong manggagamit. Dahil nasa itaas ay nanatili sila. Ngayong nasa ibaba ay nagkanya-kanya na. Nagpasya akong pumasok sa kusina. Napaayos ng upo si Daniel at ngumiti lang ako. Daniel, may balita na ba kay Blue? Tanong ko rito. Habang hinihintay ang sagot nito, ay nagbilang muna ako sa aking isipan. 10 segundo. Akmang sasagot ito nang tumunog muli ang phone nito. Hello? Wika ni Daniel. Mr. Daniel Montenegro? Tinig ng isang lalaki. Naririnig ko ang pag-iyak ni Blue sa kabilang linya. Nakilala agad ni Katrina kaya mabilis niyang hinablot ang phone. Ang anak ko ba yun? Ibalik niyo muna sa akin ang anak ko. Parang awa niyo na. Muli na naman itong umiyak. Inagaw ni Daniel ang cellphone. Sino ka? Anong kailangan mo? Sasagarin ko na ang natitirang meron ng mga ito. Yung gagapang na sila sa lupa. Dahil walang-wala na sila. Iyon na lang ang last part na paghihiganti ko. Kapag nakuha ko na ang mga iyon, ibabagsak ko na kay Daniel ang katotohanan sa pagkawala ng anak naming dalawa. Kaya nating ihanda ang 100 milyon na kailangan nila. Lahat ng jewelries ko willing akong ibenta. Yung mga sasakyan at bahay na ito. Pwede na nating i-dispose ang bahay nila, Mami. Agad na umangat ang kilay ko. That's mine. Hindi niyo yun gagalawin. Singit ko sa usapan. Pero Carmela, kailangan namin yun para kay Baby Blue.
Wala kayong gagalawin sa mga natitirang properties na nakapangalan sa akin. Ibenta nyo na yun sa inyo pero hindi yun sa akin. Sagot ko, saka tumayo na at iniwan ang mga ito. Wala naman talagang baby na ibabalik. Gumuhit ang ngisi sa labi ko. Mabaliw man sila, maghirap, at mamulubi man sila, wala akong pakialam. Pinapanood ko kung paano sila magkumahog na lipunin ang lahat ng natitirang asset. Lahat ng pwedeng ibenta ay dinispose na nila. Pati na mga bahay sa subdivision ay naibenta na kay Emmanuel na hindi ko alam kung paano nila nakontak samantalang wala naman ang lalaki sa bansa. Narito pa rin naman kami sa bahay na ngayon ay nabili na ni Emmanuel. May 1 buwan naman daw na palugit ang lalaki. Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa pulis? Tanong ko habang naghahanda si Daniel sa pag-alis. Nakahanda na ang pera sa traveling bag na kulay itim. Nag-iisip ka ba? Kapag na-involve ang mga pulis, baka mapahamak ang anak namin. Palibhasa'y hindi ka pa nagiging ina kaya wala kang alam. Sensitive masyado. Iyak lang ng iyak tapos lahat na lang ng tauhan ay napupuna nito. Pakiramdam ko'y umaarte lang ito sa takot na malaman ni Daniel na hindi niya anak si Blue. Hindi ko nga rin alam kung bakit hindi pa ipinaabot ni Emily at Mami Gemma sa lalaki ang nalaman nila. Dinampot ko ang baril na nasa mesa. Maingat na pinagmasdan ko iyon na waring sinusuri ang bawat sulok ng baril. Tiningnan ko sina Katrina na ngayon ay nagbibilin kay Daniel. Mabilis na natanggal ko ang bala, saka iyon ibinulsa. Ang baril ay binalik sa pinaglapagan ng lalaki. Nang humarap doon si Daniel, ay agad ditong dinampot iyon at inilagay sa likuran nito. Nagsuot ito ng jacket. Halatang tensyonado ang mga ito, habang ako, kalmadong-kalmado. Ingat, nakangising ani ko. Sa sala ng bahay ay naroon ang magulang ni Daniel. Dumating din si Mami at Daddy, at ngayon ay nasa sala silang lahat. Ang mga kaibigan ni Daniel ay hindi na nagpakita pa sa lalaki. Palibhasa'y pare-parehong may mga pinagdaraanan. Si Daniel lang ang aalis, iyon lang ang inutos ng tumawag sa kanya. May iwan kaming lahat dito, maghihintay lang ng balita. Anak, nasa kusina ako at naghahanda ng maiinom ng mga ito nang pumasok ang aking ama na naka-wheelchair. Ang laki ng ipinayat nito, parang dumoble ang edad nito. Dad, tipid na sagot ko rito. Kung ikaw man ang may gawa nito, nakikiusap sana ako. Tama na, kawawa na ang kapatid mo. Nasa tinig nito ang pagmamakaawa, ang habag sa kapatid ko. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin para damputin ang babasaging baso at ihampas iyon sa edge ng lababo. Nasugat ang palad ko at mabilis na umagos ang dugo pero wala man lang kahit anong reaksyon mula sa akin. Samantalang napasinghap ang matanda. Humarap ako rito, hinayaang umagos lang ang dugo sa palad kong nasugatan. I think karma nila ito, Dad. Kinakarma na sila sa lahat ng kasalanan nila sa akin. Nakuha ko pang ngumiti. Hindi kita pinalaking ganyan, Carmela. Seryosong ani nito na ikinatawa ko. Hindi nga po, pero isa ka sa nanggamit sa kabutihang meron ako. Sinagad mo masyado yung kabaitan ko. Naging ganid ka sa pera kaya pati sarili mong anak, hinayaan mong magdusa. Hinayaang taga-ayos ng gusot ng problema mo. Selfish ka. Masasakit na mga salita, pero wala akong dapat pagsisihan sa mga salitang binitawan ko. Isipin niyo na ang gustong isipin, pero hindi magbabago yung nararamdaman kong disappointment at galit sa inyo. Saktong pumasok si Mami na napatili nang makitang dumudugo ang kamay ko. Nang lumapit ito, ay agad kong tinabig ang kamay niya, saka iniwan sila sa kusina. Pumanik ako sa silid at nagpasyang magkulong na lang muna roon. Tiniyak na nakasarado ang pintuan, saka ko binuksan ang laptop upang makita ang magiging sitwasyon. Pumasok si Daniel sa bakanting gusali kung saan sobrang dilim at tanging flashlight lang ang gamit niya upang makita ang daan papasok. Ilapag mo ang bag sa lamesa. Utos ng lalaki sa speaker lang maririnig ang tinig. Wala ito sa mismong kinaroroonan ni Daniel. Nasaan ang anak ko? Seryosong tanong ni Daniel. Pagkatapos mong ilapag sa mesa, humakbang ka pa atras.
Itaas mo ang kamay mo, saka ka tumalikod. Muling utos kung sino ang nagsasalita. Wala na lang ding nagawa si Daniel na mabilis na sinunod ang utos ng lalaki. Pagkalagay niya ng bag sa lamesa ay humakbang siya habang nakataas ang kamay saka marahang tumalikod. Patayin mo ang flashlight mo. Ginawa naman iyon ni Daniel. Ilang minuto ang lumipas na nasa ganoon lang itong pwesto. Nang hindi na makatiis ay ibinaba nito ang kamay saka lumingon sa lamesa. Binuksan niya ang flashlight. Nanlumo nang makitang wala na doon ang bag. Blue? Anak? Nasaan ka? Nasaan ang anak ko? Frustrated na hiyaw ni Daniel, ngunit wala nang sumagot. Humakbang si Daniel palapit sa mesa. Nakita niya roon ang isang envelope na dali-daling kinuha at binuklat. Nagliwanag ang buong paligid. Mas piniling ibinalik ang papel sa envelope at hindi mo na iyon binigyan ng pansin. Mabilis nitong inilabas ang baril, saka mabilis na tumakbo sa silid sa dulong parte. Nakita niya kasing biglang nagliyab ang isang drum. Nakarinig din siya ng isang iyak ng sanggol at ang malakas na kalabog na waring may nahulog sa drum na iyon. Blue? Waring na blanko ang sigaw nitong habang tumatakbo palapit. Mabilis niyang sinipa ang drum na wala rin naman siyang ibang choice dahil nagliliyab na ang apoy. Ngunit maling desisyon iyon. Gumulong iyon hanggang sa bangin at hindi na nahabol pa. Nanlulumong napatulala ito sa pangyayari. Inilabas ito ang cellphone niya at tinawag ang pulisya. It's too late. Masyado silang nagpamando sa mga kidnapper. Wala na si Blue. Wala na rin ang pera na inipon nila para sana mabawi ang anak nila. Gumuhit ang ngiti sa labi ko sa nasaksihan ko. Dumoble pa ang sakit, Daniel. Maghintay ka lang. Bahagya akong tumawa, saka naglandas ng luha. Sobrang tagal na rin. Ngayon na lang ulit ako lumuha ng ganito. Yung luha na punong-puno ng emosyon at hindi para sa arte lang. Mabilis ko rin pununasan iyon. Saka inayos ang sarili para bumaba at magtungo sa sala. Gusto kong marinig at makita ang umaaktibong drama roon. Pagbaba ko ay nag-hysterical na si Katrina na yakap-yakap ni Mami. What's going on? Cool na tanong ko sa mga ito. My son. Iyak ng iyak ito na mahigpit na yumakap kay Mami. Habang nag-iiyakan na rin si Dad, Mami Gemma at Emily. Punong-puno ng drama ang pamilyang ito. Noon, akala ko ako lang ang mag-isang nasasaktan, mag-isang luhaan. Pero tingnan mo nga naman, hindi rin naman nila ako masisisi. Sobra akong nasaktan, kaya umabot ako sa puntong ito. Nawalan pa ng malay si Katrina, kaya nataranta ang mga ito, habang ako, hawak ang wine glass na pinapanood pa rin sila. Nang dumating si Daniel, ay pinanood ko lang din itong nagwala sa sala. Takot na takot sina Emily at ang mga magulang nila sa bayolenteng anak na hindi na nagpipigil pa. Nasaan si Katrina? Galit nitong tanong, saka dinampot ang envelope na nasa center table na ngayon ay may basag na. I'm here. Nagkukumahog na bumaba si Katrina at lumapit sa asawa. Hindi na ako nagulat na malakas itong sinampalang babae, saka ibinato ang envelope sa mukha nito. Mapapatay kitang hayop ka. Bakit ba hindi ako naniwala sa sinabi nila? Bakit tinayaan kong paniwalaan kita? Son, that's enough. Awat ng ama, pero hindi pa rin nagpapigil si Daniel. Sinakal niya si Katrina, kahit pa hinihila na ito ng kanyang ama. Nang mahila ni Mr. Montenegro ang anak, ay pagapang na lumapit si Katrina sa envelope at binuksan iyon. Oh my God! Singhap nito at takot na napatingin sa akin. Marahan akong ngumiti, saka bahagyang inaangat ang hawak na wine glass. Cheers, Trina! Hayop ka! Kahit hirap itong tumayo, ay nakuha pa rin ito iyong gawin, saka ako sinunggaban. Ngunit mas mabilis kong isinaboy rito ang wine, saka binasag ang baso, at ang matalim na parte ay itinutok dito. Humakbang ako palapit sa kanya at mariin siyang sinabunutan. Si Mami na palabas ng kusina ay nabigla sinabutan niyang eksena. Carmela, stop it! Saway nito sa akin, ngunit hindi ko ito pinansin. Si Daniel na akman lalapit ay mariin kong inilingan. Walang lalapit. Pakinggan niyo akong lahat. Hindi makagalaw si Trina.
Takot na baka magkamali ng kilos at maibaon sa kanyang leeg ang binasag kong baso. Mas humigpit pa ang pagkakasabunot ko rito. Anong pakiramdam na mawala ng anak? Masakit ba? Daniel? Katrina? Anong nararamdaman nyo ngayon? Nakakamatay ba ang sakit? Dagdagan pa natin yan. How about sabihin kong dahil sa inyo, nawala rin ang anak ko? What? Tulalang wika ni Daniel. Oops! Surprise? Sinasabi niyong hindi ko alam kung ano ang pakiramdam? Alam na alam ko. Alam na alam ko kung gaano kasakit yung pakiramdam na yun. Gusto niyo na malaman kung paano nawala? Naalala mo ba, Daniel? Nung munti ka nang makunan si Katrina? Sinuntok mo ako nun, di ba? Bahagya akong umiti. Noong gabi ring iyon, nakunan ako. Habang alalang-alala ka sa anak ninyo ng kabit mo, yung tunay mong anak ay nawala na. Habang todo asikaso ka sa kanya, hirap na hirap ako nun. Sabihin niyo sa akin, anong mas masakit? Kasalanan niyo lahat kung bakit nawala ang anak ko. Tama lang na magdusa kayo. Lasapin niyo ang impyernong buhay na kayo rin naman ang nagsimula. Patulak na binitawan ko si Katrina, saka pumanhik sa silid. Kinuha ko lang ang bag ko, saka agad na bumaba. Inabutan ko pa rin ang ganong sitwasyon ng mga ito. Waring hindi pa nagsising-in sa kanila ang sinabi ko. Nakalabas ako ng bahay na wala man lang humabol sa akin. Sumakay ako ng kotse na nag-aabang doon at nilisa ng mansyon ng mga ito. Ay mali, mansyon pala namin ni Emmanuel. Sa mansyon namin ni Emmanuel ako inihatid. Mukhang nasa mga silid na ang mga kasambahay. Dumiretso na lang ako sa silid ko at nag-shower. Mas gusto ko yung katauhan ni Isabela. Matibay ang loob at hindi umiiyak. Kung hanapin man ako ng magulang ko at maisip na paimbestigahan, mamumuti muna ang buhok nilang lahat bago ko ilantad ang sarili ko. Nang makapag-shower, ay lumabas ako ng banyo na walang kahit anong saplot sa katawan. Tinuyo ko nga lang iyon saka lumabas. Pagkatapos ay pumasok ako sa secret room na ginagamit ni Emmanuel at dumiretso sa walk-in closet kung saan ang paborito kong t-shirt ni Emmanuel ang agad na hinanap. Nang makita ko ang gray t-shirt na pakay, ay roon ko na rin isinuot. Saka ako humiga sa kama ni Emmanuel. Tiyak na hahanapin ako ni Mami, pero gaya ng dati, maghanap man sila sa akin ay hindi ako babalik kahit gusto nila. Saka na lang ako babalik kapag gusto ko na. Nakatulog ako dahil sa dami ng drama na naganap, pero ang kasarapan ng tulog ko ay napukaw ng maramdaman ko ang paglundo ng kama at ang paghiga sa tabi ko ng kung sino. Nang magbulat ako ng mata ay hindi makapaniwalang napatitig sa lalaking halatang pagod na pagod pero nakuha pa rin ngumiti sa akin. Kinusot ko ang mata ko para makatiyak. Nang tingnan ko itong muli ay naroon pa rin ito. Hindi ako nananaginip o namamalikmata. Si Emmanuel ay nakahiga ngayon sa tabi ko. Titig na titig sa mukha ko at may matamis na ngiti na namiss ko. Anong ginagawa mo rito? Takang ani ko rito. Namiss kita. Ayaw ko na maghintay ng matagal bago ka makita. Marahan itong hinaplos ang pisngi ko. Go on, matulog ka na muna. Dito lang ako sa tabi mo. Seryoso ang tinig na ani nito. Imbes na humiga na katulad ng pwesto kanina, mas pinili kong umusog para humiga sa dibdib nito. Mabilis naman niya akong niyakap ng mahigpit, saka marahang pinatakan ng halik sa buhok ko.